Ang babaeng ito ay isang sinaunang mommy na nanatiling buhay sa loob ng mahigit 5,000 taon. Ang buo niyang katawan ay nababalutan ng mga kakaibang simbolo at sulat, habang ilang matitibay na chain ang mahigpit na nakagapos sa kanya upang hindi siya makawala. Ang mga syringe na nakakabit sa kanyang pulso at leeg ay patuloy na nag-i-inject ng mercury sa kanyang katawan bawat minuto ng bawat araw upang pigilan ang kanyang kapangyarihan. Ayon sa alamat, ang mercury ay may kakayahang pahinain ang kapangyarihan ng mga demonyo, dahil sa oras na tuluyang nakawala ang babaeng ito, kaya niyang magpakawala ng napakalaking sandstorm at magdulot ng matinding pagkawasak na kayang sumira sa buong mundo sa isang simpleng pitik lamang ng kanyang mga daliri. Ang pangalan ng misteryosong babaeng ito ay si Amanet. Noong taong 1127 AD, isang Crusader Knight ang inilibing sa England kasama ang isang misteryosong pulang hiyas na inilagay sa loob ng kanyang libingan. Sa kasalukuyan, habang ginagawa ang bagong underground transit system, aksidenteng natuklasan ng mga manggagawa ang isang sinaunang sementeryo na puno ng mga nakalibing na Crusader Knights, habang ang ibang bahagi nito ay matagal nang nalunod sa ilalim ng tubig. Naniniwala ang mga eksperto na ito ang mga kabalyerong minsang sumalakay sa Ehipto bago bumalik sa England dala ang isang mapanganib na sikreto. Kalaunan ay dumating sa lugar si Dr. Henry Jekyll, at agad niyang inako ang pamamahala sa buong operasyon. Doon niya nalaman na ang natuklasang ito ang mismong sikretong matagal na niyang hinahanap sa loob ng maraming taon, ang nawawalang sikreto ni Princess Amanet. Si Prinsesa Amanet ay anak ng isang makapangyarihang paraon sa sinaunang Ehipto. Isa siyang napakagandang babae na kilala rin sa pagiging mabangis, tuso, at walang awa sa sino mang hahadlang sa kanya. Bilang nag-iisang tagapagmana noon ng kanyang ama, nakatakda siyang mamuno sa buong kaharian at sambahin ng mga tao na parang isang diyosa. Ngunit bago pa man tuluyang maipasa sa kanya ang trono, nagkaroon ng anak na lalaki ang paraon, dahilan upang biglang mabago ang linya ng tagapagmana ng kaharian. Dahil dito, pakiramdam ni Amanet ay pinagtaksilan siya ng sarili niyang pamilya, kaya upang makapaghiganti, gumawa siya ng madilim na kasunduan kay Seth, ang Diyos ng kamatayan. Bilang kapalit ng kanyang kaluluwa, binigyan siya ni Seth ng napakalakas na kapangyarihan upang maisakatuparan ang kanyang paghihiganti, ngunit kailangan naman niyang tulungan si Seth na makabalik sa mundo gamit ang katawan ng isang mortal. Dahil sa kanyang matinding galit, hindi lamang ang kanyang ama ang kanyang pinatay, kundi maging ang kanyang batang kapatid na lalaki ay walang awang pinaslang din niya. Gayunpaman, bago pa niya matupad ang kanyang bahagi sa kasunduan, agad siyang nahuli ng mga Egyptian priest at pinarusahan sa pamamagitan ng pagmamafay sa kanya ng buhay. Pagkatapos noon, inilibing siya ng mga pari sa isang lugar na napakalayo sa Ehipto upang matiyak na hindi na siya muling makakabalik kailanman. Sa kasalukuyan sa Iraq, ang US Army Sergeant na si Nick Morton kasama ang kanyang partner na si Corporal Chris Vale, ay naglalakbay upang hanapin ang posibleng lokasyon kung saan nakalibing si Amanet, dahil lihim silang binabayaran ni Dr. Henry para sa misyong ito. Kailangan nilang siguraduhin na walang ibang makakaalam sa kanilang operasyon, ngunit pagdating nila sa lugar, nadiskubre nilang puno ito ng mga armadong rebeldeng sundalo. Dahil sa sobrang panganib ng sitwasyon, nagsimulang magduda at umatras si Chris, ngunit pinilit pa rin siya ni Nick na samahan siya hanggang sa dulo ng misyon. Hindi nagtagal, naipit ang dalawa sa matinding gunfight laban sa mga rebelde, kaya wala na silang ibang choice kundi magpatawag ng airstrike upang mapaatras at mapakalat ang mga kalaban. Dahil sa malakas na pagsabog ng airstrike, bumagsak ang ilang bahagi ng lugar at aksidenteng nabunyag ang sinaunang libingan ni Amanet, habang si Nick naman ay halos mahulog sa malaking hukay na nabuo mula sa pagguho ng gusali. Pagkalipas ng ilang oras, dumating sa lugar si Colonel Greenway, ang superior ni Nick at Chris, at agad niyang pinaghinalaan na ginagamit ng dalawa ang kanilang pribilehiyo bilang sundalo upang magsagawa ng ilegal na negosyo at magnakaw ng mahalagang antiquities para ibenta sa black market. Agad namang itinanggi ni Nick at Chris ang mga akusasyon at sinabi nilang pumunta lamang sila roon dahil naniniwala silang may mga hostage na hawak ang mga rebelde sa kalapit na nayon. Sa mismong sandaling iyon, dumating sa site ang army archaeologist na si Jenny Halsey at walang pag-aalinlangang sinampal si Nick sa harap ng lahat. Galit niyang sinabi na ilang gabi pa lamang ang nakakalipas mula nang makipagsiping siya kay Nick sa Baghdad, ngunit ninakaw umano nito ang isang mahalagang mapa mula sa kanya, kahit mariin naman itong itinanggi ni Nick. Hindi nagtagal, napansin ni Jenny ang malaking butas sa lupa at agad siyang nagtaka nang makita niyang mukhang Egyptian ang disenyo ng libingan kahit nasa lupain sila ng Persia, na para sa kanya ay walang kahit anong sense.
Ipinaliwanag niya kay Greenway na trabaho niyang isecure ang anumang mahahalagang artifact na maaaring nagkakahalaga ng bilyon-bilyong dolyar, kaya determinado siyang bumaba upang imbestigahan ito mismo. Dahil dito, inutusan ni Greenway sina Nick at Chris na samahan si Jenny sa ilalim, ngunit mahigpit niya silang binalaan na hindi sila maaaring manatili roon ng higit sa 2 oras. Pagkalipas ng ilang sandali, tuluyan nang nakapasok ang tatlo sa loob ng sinaunang libingan. Pagdating nila sa ilalim, napansin agad ni Nick na may maraming mercury na patuloy na tumutulo mula sa kisame ng kuweba. Ipinaliwanag naman ni Jenny na ayon sa paniniwala ng mga sinaunang Egyptian, ginagamit ang mercury upang itaboy at pahinain ang masasamang espiritu. Sinundan nila ang daloy ng mercury hanggang makarating sila sa pangalawang chamber, kung saan nagsimulang magsagawa ng obserbasyon si Jenny habang si Chris naman ay lihim na nagnanakaw ng mga gintong alahas mula sa mga kalansay na nakakalat sa paligid. Napansin ni Jenny na ang mga estatwang nagbabantay sa lugar ay lahat nakaharap sa lawa ng mercury, at mas lalong naging kahina-hinala ang lahat dahil walang anumang preparasyong ginawa upang tulungan ang patay na makarating sa kabilang buhay. Dahil dito, biglang napagtanto ni Jenny na hindi ito ordinaryong libingan kundi isang sinaunang bilangguan. Ipinaliwanag niya na ang mga chain na nakakabit papunta sa lawa ng mercury ay hindi ginawa upang hilahin ang isang tao papasok, kundi upang tiyaking walang sino mang nakakulong dito ang makakatakas palabas. Tumawag si Greenway sa kanila at sinabi na kailangan na nilang umalis agad dahil isang malaking grupo ng mga rebelde ang mabilis na papalapit sa kanilang lokasyon. Ngunit tumanggi si Jenny na umalis hanggat hindi niya nalalaman kung ano talaga ang nakatago sa ilalim ng mercury. Dahil dito, nagtalo sina Chris at Jenny, ngunit habang nagkakagulo sila, napansin ni Nick ang pulley system na tila may hinahawakang mabigat na bagay sa ilalim. Agad niya itong binaril, at ilang segundo lang ang lumipas ay unti-unting umangat mula sa lawa ng mercury ang isang sinaunang sarcophagus. Kasabay nito, biglang nagsimulang magsulputan ang napakaraming gagamba mula sa bawat sulok ng kuweba, at isa sa mga ito ang kumagat kay Chris, dahilan upang mataranta ito at magpaputok ng walang kontrol sa iba't ibang direksyon. Sinubukan naman siyang pakalmahin ni Nick at sinabi na wala namang lason ang mga gagambang ito kaya hindi siya dapat mataranta. Pagkatapos nito, tumingin si Nick sa sarcophagus at bigla siyang nagkaroon ng kakaibang pangitain kung saan personal siyang hinarap ni Amanet. Sinabi ng babae na si Nick ang nagpalaya sa kanya mula sa kanyang pagkakakulong, kaya siya ang napili niyang tao. Makalipas ang ilang sandali, ibinalik siya ni Jenny sa realidad at sinabi nitong kailangan nilang dalhin ang sarcophagus upang mas mapag-aralan nila ito ng maayos. Tila litong-lito pa rin si Nick sa nangyari, ngunit ipinasa pa rin niya ang mensahe kay Greenway, na agad namang nagpatawag ng chopper upang kunin ang kabaong. Habang unti-unting itinataas sa himpapawid ang sarcophagus, napansin ni Nick na maraming uwak ang paikot-ikot na nakabantay rito at tila sinusundan ang kabaong saan man ito dalhin. Kalaunan, dumating sina Nick, Chris, Jenny, at Colonel Greenway sa isang airstrip habang unti-unting namumuo sa kalangitan ang isang napakalaking sandstorm. Agad nilang ikinarga ang sarcophagus sa loob ng isang military plane bago sila sumakay upang dalhin ito pabalik sa England. Habang nasa biyahe, mabilis na lumalala ang kondisyon ni Chris, ngunit tila walang sino man sa loob ng eroplano ang seryosong nakakapansin sa kakaiba niyang kalagayan. Samantala, sinubukan muli ni Nick na mapalapit kay Jenny at inamin niyang maaaring ninakaw nga niya ang mapa mula rito, ngunit totoo raw ang nararamdaman niya para sa kanya. Gayunpaman, malamig lang siyang sinagot ni Jenny dahil para sa kanya, isa lamang magnanakaw si Nick na kumikita sa pagbebenta ng mahahalagang archaeological artifact. Hindi nagtagal, nagsimulang basahin ni Jenny ang mga inskripsyon sa kabaong na nagkukwento tungkol sa buhay at sumpa ni Amanet, at habang ginagawa niya ito, muling nakaranas si Nick ng kakaibang pangitain. Sa vision na iyon, nakita niya ang buong kwento ni Amanet, ngunit sa pagkakataong ito, siya mismo ang taong napiling gamitin upang dalhin si Seth sa mundo ng mga tao. Kasunod nito, biglang bumangon si Chris na tila wala na sa tamang pag-iisip at agad niyang sinubukang buksan ang sarcophagus gamit ang isang kutsilyo. Mabilis siyang pinigilan ni Greenway, ngunit walang pag-aalinlangang sinaksak siya ni Chris. Pagkatapos noon, sinubukan din niyang patayin sina Nick at ang iba pang sakay ng eroplano kaya wala nang ibang choice si Nick kundi ang barilin mismo ang kanyang partner. Sa oras na iyon, libo-libong uwak ang biglang nagpakita sa labas ng eroplano at diretsyong bumangga rito, dahilan upang mabasag ang mga bintana at masira ang mga makina ng aircraft.
Dahil dito, nawalan ng kontrol ang eroplano at nagsimula itong bumagsak habang papunta sa England. Sa gitna ng matinding kaguluhan at pag-crash ng eroplano, nagawa pa ring isuot ni Nick ang isang parachute kay Jenny bago niya ito itinulak palabas upang iligtas ang buhay nito. Sa kasamaang palad, naiwan si Nick sa loob ng bumabagsak na eroplano kasama ang iba pang mga sundalo, at tila lahat sila ay namatay sa crash. Sa sumunod na eksena, dinala si Jenny sa morgue kung saan hiniling ng mga doktor na kilalanin niya ang mga katawan ng lahat ng naging biktima ng plane crash. Samantala, himalang nagising si Nick sa loob ng isang body bag, at halatang litong-lito at gulat na gulat siya sa nangyayari sa paligid niya. Paglingon niya sa likuran, nakita niya si Chris na nakatayo roon na parang walang nangyari kahit malinaw na dapat ay patay na ito. Agad niyang inutusan si Chris na ipaliwanag kung ano ang nangyayari, ngunit misteryoso lamang itong ngumiti at sinabing alam na niya ang lahat. Ilang sandali pa, dumating si Jenny kasama ang ilang doktor at halos hindi siya makapaniwala nang makita niyang buhay na buhay si Nick kahit isa ito sa mga idineklarang patay. Dito rin nabunyag na si Nick lamang ang may kakayahang makita at makausap si Chris. Samantala, sa kabilang banda ng crash site, dalawang opisyal ang nagsasagawa ng investigasyon nang matagpuan ng isa sa kanila ang sarcophagus ni Amanet. Dahil sa matinding curiosity, binuksan niya ang kabaong at doon niya nakita ang tunay na mommy ni Amanet na nakahiga sa loob nito. Agad niyang tinawag ang kanyang partner, ngunit bago pa ito makalapit, biglang nabuhay si Amanet at mabilis na inatake ang opisyal. Sinimulan niyang sipsipin ang buhay ng lalaki, at habang ginagawa niya ito, unti-unting bumabalik ang kanyang pisikal na anyo at lakas. Ginawa rin niya ang parehong bagay sa isa pang opisyal, at dito tuluyang nabunyag na ang sinumang mawalan ng buhay sa kanyang mga kamay ay nagiging alipin na susunod sa bawat utos niya. Samantala, nagtungo sina Nick at Jenny sa isang bar at sinubukang unawain kung paano himalang nakaligtas si Nick sa pagbagsak ng eroplano, ngunit kahit silang dalawa ay walang maibigay na matinong paliwanag tungkol dito. Habang pinag-uusapan nila ang lahat, biglang nakaisip si Jenny ng isang nakakagulat na teorya. Ipinaliwanag niya na may isang Egyptian princess na sadyang binura mula sa mga tala ng kasaysayan, at naniniwala siyang ang prinsesang iyon ay walang iba kundi si Amanet. Ibinunyag din niya na noon ay gumamit si Amanet ng isang espesyal na punyal na may nakakabit na mahiwagang hiya sa hawakan nito, upang maisagawa ang ritual na magdadala kay Seth sa mundo ng mga tao. Ayon sa mga archaeologist, kalaunan ay nahiwalay ang hiyas mula sa punyal at ninakaw ito ng mga crusaders bago nila itinago kasama ng isa sa kanilang mga kabalyero. Ipinaalam din ni Jenny na kamakailan lamang nilang natuklasan ang isang sinaunang crusader cemetery, at malaki ang paniniwala niyang doon matatagpuan ang nawawalang hiyas. Habang ipinapaliwanag ni Jenny ang lahat ng ito, patuloy namang nakikita ni Nick si Chris sa iba't ibang sulok ng lugar na parabang sinusundan siya nito kahit saan siya magpunta. Dahil dito, napilitan siyang pumasok sa banyo upang pakalmahin ang sarili, ngunit pagharap niya sa salamin ay nakita niyang naroon din si Chris. Nagsimulang isipin ni Nick na baka tuluyan na siyang nababaliw, ngunit sinabi ni Chris na pareho silang isinumpa ni Amanet, at kapag hindi sinunod ni Nick ang eksaktong plano para sa kanya, lalo lamang lalala ang sitwasyon nilang dalawa. Samantala, lihim na tinawagan ni Jenny si Henry at binigyan ito ng update tungkol sa lahat ng nangyayari kay Nick. Sinabihan siya ni Henry na dalhin agad si Nick sa kanya at tiyaking wala muna itong malalaman tungkol sa buong katotohanan. Habang magulo ang isip, napadpad si Nick sa isang madilim na eskinita, at ilang segundo lamang ang lumipas ay biglang nagpakita roon si Amanet. Kasabay nito, libo-libong mga daga ang nagsimulang sumunod sa kanya at sabay-sabay na umatake kay Nick. Ngunit kalaunan ay nabunyag na isa lamang pala itong matinding pangitain, dahil sa realidad ay nakatayo pala siya sa gitna ng isang kalsada habang muntik ng masagasaan ng sasakyan. Mabilis siyang nailigtas ni Jenny mula sa paparating na kotse, at agad namang sinabi ni Nick na tama ang teorya nito tungkol kay Amanet. Ipinaliwanag ni Nick ang tungkol sa mga kakaibang pangitain na patuloy niyang nararanasan, ngunit sinabi ni Jenny na posible lamang na epekto ito ng mercury poisoning mula sa libingan. Gayunpaman, iginiit ni Nick na kailangan niyang makita mismo ang kabaong dahil naniniwala siyang kapag nakita niya ang tunay na bangkay ni Amanet, mapapatunayan niyang nasa isip niya lamang ang lahat ng ito. Samantala, patuloy namang sinisipsip ni Amanet ang buhay ng iba't ibang lalaki, dahilan upang lalo pang bumalik ang kanyang lakas at halos tuluyan ng maibalik ang kanyang normal na pisikal na anyo. Kalaunan, dumating sina Jenny at Nick sa mismong crash site,
kung saan agad na nagtungo si Jenny sa kinaroroonan ng sarcophagus habang si Nick naman ay tila misteryosong naaakit sa isang kalapit na simbahan. Habang nakatingin siya rito, muli siyang nagkaroon ng pangitain tungkol kay Amanet, at pagbalik niya sa realidad ay natuklasan niyang nasa loob na pala siya mismo ng simbahan. Hindi nagtagal, pinalibutan siya ng mga alipin ni Amanet at agad siyang hinuli habang si Amanet naman ay dumating upang simulan ang ritual ng pagdadala kay Seth sa mundo. Binasag niya ang isang sinaunang rebulto kung saan nakatago ang punyal ni Seth, ngunit nang susubukan na niyang saksakin si Nick, napansin niyang nawawala ang mahiwagang hiyas sa hawakan nito, bagay na labis niyang ikinagalit. Sa saktong sandaling iyon, dumating si Jenny sa loob ng simbahan ngunit agad siyang sinalakay ni Amanet. Matapos kalabanin at mapabagsak ni Nick ang mga mommy na umaatake sa kanila, mabilis niyang iniligtas si Jenny mula kay Amanet bago sila tuluyang tumakas palabas ng simbahan. Habang mabilis silang umaalis, napagtanto ni Jenny na tila konektado si Nick kay Amanet dahil palagi siyang dinadala ng kanyang isip sa eksaktong lokasyon ng mommy. Agad naman itong itinanggi ni Nick, ngunit makalipas lamang ang ilang sandali ay bigla niyang na-realize na hindi niya namamalayang ibinabalik na pala niya ang sasakyan papunta mismo sa simbahan, na tila may kumokontrol sa kanyang isip. Dahil dito, tuluyan niyang naunawaan na talagang nasa loob ng kanyang ulo si Amanet at unti-unti siyang naiimpluwensyahan nito. Muli silang nagmaneho palayo, ngunit hindi nagtagal ay hinabol sila ng mga mommy ni Amanet, dahilan upang mawalan sila ng kontrol at mabangga ang sasakyan. Ilang sandali pa, dumating si Amanet at walang kahirap-hirap na pinatumba si Nick gamit ang kanyang kapangyarihan. Ngunit bago pa niya mapatay si Jenny, biglang dumating ang isang grupo ng mga armadong lalaki na may dalang espesyal na mga sandata at iniligtas siya mula sa mommy. Matapos nilang matagumpay na mabihag si Amanet, isa sa mga misteryosong lalaki ang lumapit at agad na pinatumba si Nick. Kalaunan, nagising si Nick sa loob ng isang misteryosong pasilidad na hindi niya kilala, kung saan unang nagpakita sa kanya si Dr. Henry Jekyll. Doon ipinahayag ni Henry na siya ang leader ng Prodigium, isang lihim na organisasyon na nakatuon sa paghahanap at pag-neutralize sa mga mapanganib na supernatural threat sa buong mundo. Nabunyag din na si Henry mismo ay nahawaan ng isang malademonyong kondisyon na unti-unting kumokontrol sa kanya, kaya regular niyang ginagamit ang isang espesyal na serum upang mapigilan ang kanyang pagbabago. Dagdag pa rito, inamin din niya na si Jenny ay matagal nang nagtatrabaho para sa Prodigium at lihim nitong minumonitor ang kaso ni Amanet mula pa noong una. Ipinakita ni Henry kay Nick na matagumpay nilang nabihag si Amanet, at hindi na ito makakagamit ng kanyang kapangyarihan dahil sa mercury na direktang ipinapasok sa kanyang mga ugat. Ipinaliwanag niya na habang tumatagal, titigas ang mercury sa loob ng katawan ni Amanet hanggang sa tuluyan itong mamatay. Hindi nagtagal, muling kinausap ni Amanet si Nick at sinabi na kapag tuluyan ng nasapian si Nick ni Seth, magiging isa siyang immortal na may kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Sinabi rin niya na si Nick ang magiging hari habang siya naman ang magiging reyna, at magkasama nilang pamumunuan ang buong mundo. Makalipas ang ilang sandali, nagsimulang masunog ang katawan ni Amanet dahil sa mercury at kahit alam ni Nick ang panganib nito, nakiusap pa rin siyang itigil ang pagpapahirap sa kanya, bagay na labis na ikinagulat at ikinabighani ni Henry. Samantala, sa libingan ng mga Crusader, matagumpay na natagpuan ng mga tauhan ni Henry ang nawawalang hiyas ng punyal. Kasabay nito, kinausap ni Amanet si Jenny at ipinaalala rito na ang punyal, ang hiyas, at si Nick ay sabay-sabay na dadalhin sa parehong pasilidad, bago niya tinanong si Jenny kung ano sa tingin nito ang tunay na dahilan kung bakit ginagawa iyon ni Henry. Doon biglang na-realize ni Jenny ang tunay na plano ni Henry. Nais nitong hayaan si Seth na sumapi kay Nick upang magkaroon ng pisikal na katawan, at kapag naging mortal na ang Diyos ng kamatayan, sa kanila ito tuluyang papatayin. Agad niyang kinumpronta si Henry tungkol sa planong ito, ngunit ipinaliwanag ng doktor na kahit ano pa ang gawin nila ay mamamatay rin naman si Nick dahil sa sumpang inilagay ni Amanet sa kanya. Dahil dito, galit na inagaw ni Nick ang serum mula kay Henry at tumangging ibigay ito hanggat hindi ito pumapayag na humanap sila ng ibang paraan. Ngunit naging huli na ang lahat, dahil ang pagkawala ng serum ay naging dahilan upang tuluyan ng mag-transform si Henry sa kanyang halimaw na katauhan, si Mr. Hyde. Habang unti-unting nagsasara ang silid upang makulong ang halimaw, mabilis na tumakas palabas sina Jenny at isang gwardya, ngunit naiwan at natrap si Nick sa loob kasama si Mr. Hyde. Samantala, ginamit ni Amanet ang katawan ng isang technician upang makalaya mula sa kanyang pagkakabihag.
Matapos ang matinding pakikipaglaban, nagawa ni Nick na mapabagsak si Mr. Hyde at muli niya itong naturukan ng serum upang bumalik sa normal na anyo. Hindi nagtagal, dumating si Jenny at sinabi na kailangan nilang pumunta agad sa libingan ng mga Crusader upang sirain ang hiyas. Ipinaliwanag niya na kapag nawasak ang hiyas, hindi na maisasagawa ni Amanat ang ritual at tuluyan ng matatapos ang sumpa. Habang papunta sina Nick at Jenny sa sementeryo, ginamit ni Amanat ang buong lakas ng kanyang kapangyarihan at nagpakawala ng napakalaking sandstorm na nilamon ang buong London. Sa gitna ng matinding kaguluhan, nagkahiwalay sina Nick at Jenny, at doon muling nagpakita si Chris kay Nick. Sinabi ni Chris na sundan siya dahil alam umano nito kung nasaan ang hiyas, ngunit kalaunan ay nabunyag na nagsisinungaling lamang siya at sinusubukan lang niyang ihatid sina Nick at Jenny diretso kay Amanat. Kasabay nito, ginamit ni Amanat ang kanyang kapangyarihan upang buhayin at kontrolin ang mga bangkay ng mga Crusader Knights upang tulungan siyang makuha ang hiyas. Sa London Underground, biglang sinalakay ng mga mommy ni Amanat si Jenny, ngunit dumating si Nick sa tamang oras upang iligtas siya mula sa mga ito. Gayunpaman, itinulak sila ng isa sa mga mommy papunta sa isang sirang pader na humantong sa ilalim ng tubig na bahagi ng sinaunang sementeryo. Muling nailigtas ni Nick si Jenny mula sa isa pang mommy, ngunit bago pa sila makatakas ay biglang nagpakita si Amanat at kinaladkad si Jenny papunta sa ilalim ng tubig. Agad silang sinundan ni Nick, ngunit mabilis siyang naubusan ng hangin kaya napilitan muna siyang bumalik sa ibabaw bago muling sumisid pabalik sa ilalim. Pagbalik niya, nakita niyang nakasuspinde na ang walang malay na katawan ni Jenny sa malayo habang napapalibutan ng mga mommy. Halos maabot na sana niya ito, ngunit mas marami pang mommy ang sumulpot upang pigilan siya. Sa huli, nagawa pa rin niyang makatakas at maiwanan ang mga ito bago niya dinala si Jenny pabalik sa ibabaw ng tubig. Ngunit sa kasamaang palad, huli na ang lahat dahil wala ng buhay si Jenny. Ilang sandali pa, lumitaw si Amanat at sinubukang i-comfort si Nick habang sinasabing dapat na niyang kalimutan si Jenny at tanggapin na lamang ang pagmamahal niya. Ngunit sa tuwing nakikita ni Nick ang walang buhay na katawan ni Jenny, lalo lamang siyang napupuno ng galit laban kay Amanat kaya agad niya itong sinugod. Walang kahirap-hirap siyang pinarusahan at pinabagsak ni Amanat, ngunit sa gitna ng kanilang labanan ay nagawa pa rin ni Nick na maagaw ang punyal mula sa kanya. Handa na sana niyang wasakin ang hiyas, ngunit pinaalala ni Amanat na kapag pinayagan niyang sumapi si Seth sa kanyang katawan, magkakaroon siya ng kapangyarihan sa buhay at kamatayan. Doon napagtanto ni Nick na ito lamang ang natitirang paraan upang mailigtas niya si Jenny, kaya walang pag-aalinlangan niyang sinaksak ang sarili gamit ang punyal. Hindi nagtagal, tuluyan ng sinapian ni Seth ang katawan ni Nick, at ipinahayag nito ang pagmamahal nito kay Amanat. Gayunpaman, nang makita niya ang katawan ni Jenny, muling nakabalik si Nick sa kontrol ng kanyang sariling katawan. Ginamit niya ang kapangyarihan ni Seth upang higupin ang buhay ni Amanat. At kasabay nito ay muli niyang ibinalik ang buhay ni Jenny. Pagkagising ni Jenny, agad niyang nakita ang patay na katawan ni Amanat at nagsimula niyang hanapin si Nick. Kalaunan ay natagpuan niya itong nagtatago sa isang madilim na sulok, ngunit nang subukan niya itong lapitan ay pinigilan siya ni Nick at sinabing lumayo muna ito. Ipinaliwanag ni Nick na hindi na niya alam kung ano talaga siya ngayon, at natatakot siyang baka masaktan niya si Jenny. Bago siya umalis, sinabi ni Nick na mahal niya si Jenny at sana raw ay nagkaroon pa sila ng mas maraming oras na magkasama. Pagkatapos sabihin iyon, tuluyan nang umalis si Nick bago pa dumating si Henry at ang kanyang mga tauhan. Sa huling eksena ng pelikula, makikitang pinag-uusapan nina Henry at Jenny kung saan maaaring nagpunta si Nick matapos ang lahat ng nangyari. Ipinaliwanag ni Henry na isa ng halimaw si Nick ngayon, ngunit nananatili pa ring tao ang isang bahagi ng kanyang pagkatao, kaya malamang na maglalakbay ito sa buong mundo upang maghanap ng paraan para malunasan ang kanyang sumpa. Samantala sa Egypt, makikita si Nick na naghahanda kasama si Chris na kanyang binuhay gamit ang kanyang kapangyarihan, para makasama siya sa isang bagong paglalakbay sa gitna ng disyerto papunta sa mga piramid. Sa huling sandali, sabay na umalis sina Nick at Chris sakay ng mga kabayo habang isang napakalaking sandstorm ang sumusunod kay Nick bilang simbolo ng kanyang bagong kapangyarihan, at dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood, sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito.
Huwag kalimutan mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong Tagalog movie recap.